Okay, Holoidan TV. Please subscribe sa YouTube channel. So, ito naman ang isa pa sa mga ating pag-usapan yan. Itong testimonya ni yung nakakulong sa Taguig sa BGMP si hindi nakuha na pala ito ng DOJ, nasa WPP na ito, si Ramil Madriaga. Yung kanyang testimonya ay gagamitin para sa impeachment ni Sara Duterte ngayong taon. Ato pakinggan natin. Sa February 6, tapos na ang isang taong pagbabawal na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na base sa ruling ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pwede na muling ihabla ang bise, bagay na pinag-aandaan na ng ilang grupo at individual ayon sa Makabayan Block sa Kamara. Pero maghihintay muna sila hanggang Pebrero kung maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema sa apela noon ng mga complainant na baligtarin ang unang desisyon ng mga maestrado na nagsabing walang bisa at labag sa konstitusyon ng impeachment complaint noon laban sa bise. Kung sakaling mag-reconsider ang Supreme Court sa decision niya, ibig sabihin nito, magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na kailangang mag-refile. Pero kung sakaling hindi pa lumabas ang desisyon by February, then mag-uusap yung mga complainants at malamang mag-decide na mag-refile. Ayon kay Representative Oh, Antonio Tino, sa ayan. posibleng Ayan. Narinig nyo naman. Yung na archives na impeachment last year, hindi pa hindi pa nasolusyonan ng Korte Suprema yun. Kung itutuloy ba o hindi. Malalaman yon sa February 6. February 6. Maglalabas ng advisory ang Korte Suprema tungkol sa usapin ng impeachment last year. Ngayon, kung yun ay invalid, magre-refile ng kaso, another impeachment. Sa February 6 rin malalaman. At yung mga gagamiting mga ebidensya ay isa si Ramil Madriaga na magbibigay ng ebidensya sa kanyang mga testimonya laban dito kaya Sara Inday Lustay Sayad. So dito natin malalaman kung ang si Lustay ba talaga patino o yung talagang malinis. Kasi sa survey, akalain mo yon, mataas ang survey niya. At si Pangulong Bongbong Marcos negative 3%. Ayon sa Pulse Asia, hindi namin alam kung saan galing yung survey. Baka doon lang sa kanila, sa bahay nila, katulong nila yung siyempre kamag-anak doon. Natural. Sino naman ang bubuto kay Bongbong Marcos doon? Puro puro sa kanilang bahay. Alam mo bubuto si Bongbong tao ka ni Sara. Di ba? Ganun ang mga pautot nitong si Sara Duterte para lang pabilibin yung tao. Wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa sa gobyerno. Tumatanggap ka ng sweldo. Tapos mataas ang survey mo, sa survey mataas ka. Anak ng saging. Sino naman maniwala diyan? Wala labasin ano palagay nyo talaga sa mga Pilipino, mga isip tae na. Pagbibintangan nyo yung presidente na siya ang promotor doon sa doon sa scam ni Cabral, doon sa tungkol kay Cabral na utos daw ng presidente na ipatigi yung si Cabral. Anak ng saging, witness yun, patitigi mo. Saka walang record si Pangulong Bongbong Marcos, ang mga Marcos ng pagpapatudas. Ito lang, ang mga Duterte lang ang may records noon. Galawang Duterte, ganon.
para hindi ka makapag-witness, tudas ka. O, di ba? Eh, kung hindi lang nagtago si Asyerto, si Guban, hindi nagtago yan, tudas na rin yan. Inagtago. Ito si Bantag, nagtago, matagal na. Hindi ito maglalabas, hindi ito talaga susuko. Kasi pag sumuko ito, baka ituro niya si Bato de la Rosa na siyang mastermind sa pagpapatiki kay Percy Lapid. Yun ang malakas na bulong-bulungan ngayon. Dahil si Bato si PNP ka, tapos nawala si Bantag, pumalit si Bato sa BJMP. So, umiska po, nagtago si Bantag, si Bato ang pumalit sa kanya bilang direktor ng BJMP. So talagang tuloy yung kanilang siyempre galawang galawang Duterte nga eh. Yung kalawang Duterte, once na kumalaban ka sa mga Duterte, Jack 6 feet below the ground ka. Ganun ang galawan. Yun ang record nila. Si Bongbong Marcos, yung mga Marcos, may ganung galawan. May record sila ng religyoso yung tao. Kasabihin ng mga butalo, yung mga tatanga-tanga at mga bubong mga didisit, lalo na yan si yung isa akong panay ang niya sa akin ng mga yung taga Sampaloc, si Alberto Aranjari. Shout out sa'yo. Kailan ka pa magigising sa katangahan mo, sa kabubuhan mo? Gusto mong maniwala ako, bobo ka, tapos gusto mo maniwala ako sa'yo. Bobo ka nga maniniwala ba ako sa'yo? Tanga ka? Maniniwala ako sa'yo? Sus, nako. Hindi. Yung isang taong alam ang totoo, hindi maniniwala sa salita lang yan, sa kwento-kwentuhan lang, sa bukad. Ipapadala ka sa akin ng mga share videos ni Mandarahog, ni Mandalulo. Sila yung mga support, si Real Talk, si Real, yung bakla na payat na ngayon, butalo din. May sakit na leukemia yata yun. Papadala mo sa akin yung mga sinasabi nun. Mga bayaran yun. Kasama yun siya nag-seminar doon sa China eh. Kasama nila yung mga inimbitahan sa Quadcom. Yung mga umiyak doon ng babae, yung mga lalaki, yung doon. Habang inimbestiga yung fake news na sinasabi nila nagsiiyakan, pati yan si Banat Bay, yung bakla na isa rin bugok. So yun ang gusto mo, maniwala ako sa mga yon? Ako, paniniwala ako sa yung may resibo na galing sa kuwa. Pakita mo sa akin yun, maniwala ako. Pero yung puro kwento lang, yung sabi-sabi, ako, doon pa sa pagupitan. Sa pagupitan ka lang magkwento ng ganun. Grabe ka paniwala pero sa amin na nakakaalam ng katotohanan, yung gusto namin ang katotohanan, lumabas ang katotohanan. Hindi mo kami madadala sa mga ganyang kwento-kwento na kailangan may resibo ka, may ebidensya ka. Nagsasabi ka ng bangag ang presidente. Asan resibo mo? Wala. Kwento lang, sabi lang. Asthmatic yung presidente. Iisa kidney. Pagdodroga, tanong ka sa doktor kung kahit na hindi dalubhasang doktor o yung nag-aaral pang ng pagka-doktor, tanong mo sa kanila kung yung iisa kidney at asthmatic magdodroga pa ba? Di ba? Ang tao napakatalino, nag-aaral sa doon sa ibang bansa nag-aaral. So talagang may utak. Hindi ka mukha, nako, si Lustay,
pagsalitain mo, walang masabi yan. Puro lang sayad eh. Ganon. So dito, kung malapit na 2028, mag-isip tayo ng tamang tao na iluluklok natin bilang isang leader. Yung malinis, yung walang hatred, walang yung sinasabi yung ano na yan, yung paghihigante. Pag-isip tayo nun, yung mahal ang Pilipinas, mahal ang Pilipino, mahal ang ating bayan. Yun ang iluluklok natin na sunod. Pero yung mga nagbalat kayong tupa, kunwari santo pero demonyo, huwag tayong pumunta dun sa kanila. Dito tayo sa katotohanan. Okay, so hanggang dito lang. January 9, piyesta ng Nazareno, itim na Nazareno sa Quiapo. So sana padalangin natin ang ating bansang Pilipinas mawala na yung mga nanggugulo, wala na yung mga nagpapakalat ng pikit, at higit sa lahat yung may tiwala at paniniwala sa Diyos amang makapangyarihan. Okay, see you, bye bye. Nunoy Dan TV sa YouTube, pag-subscribe ko. Thank you.